how to open line or debrand the B315S-936 Huawei router. Ito po yung mga materials na need natin para mabuksan natin yung ating router at mapalitan natin yung firmware at may open line. So kailangan po natin ng tweezer pick, data cable na ang kailangan po natin ay makuha natin, ulitin ko po, yung lahat ng information na to dapat po nakasave. Ang wala lang po din sa likod ng inyong router ay yung tinatawag nating landmark address. So para makuha po natin yung landmark address, ang gagawin po natin ay buksan natin yung ating router. I-type po natin yung 192.168.254.254. Default po ito sa lahat ng router na ganito. Now, kuhanin po natin, login tayo by logging in. Tapos po, input natin user, small letters lang po. And then, yung password natin, ito po yung @L03E1T31. So, yan, ilalagay po natin. Login po tayo. Now, kapag nakalagin na po tayo, punta po kayo sa advanced, and then piliin po natin yung device information. Under sa device information, makikita po natin yung tinatawag nating landmark. So, eto po siya. So, ang gagawin po natin sa landmark ay kokopyahin po natin siya. So, Ctrl-C po tayo, copy, and then, ulitin ko, nag-Ctrl-C po ako, ipipaste natin siya dito. Kapag nakopy na po natin yung ating landmark, ang gagawin po natin ngayon, tatanggalin natin yung space. Importante po ito. Tanggalin natin yung colon, yung pagitan po ng bawat landmark code. Yan, tatanggalin po natin isa-isa ha. So, i-remove natin. Kasi mamaya po sa NVRAM, kailangan po natin na walang space. Tapos, i-save nyo po siya. I-ground po natin yung nakikita nyo sa picture na yan. At pag in-ground po natin, ipa-plug po natin yung power supply. Pwede po kayong gumamit ng tweezer or kahit ibang wire para i-ground. Ang palatandaan po na successful yung ating pag-ground, dapat hindi po iilaw to kapag sinaksak natin yung power supply. So, ang gagawin po natin ngayon ay da-download natin yung link nung file. So, bubuksan po natin yung sample ng link. So, eto siya. Makikita nyo po ito na naka-attach sa ilalim ng video na ito. Click nyo po yung download. And then, ida-download po niya. Ang size po nito ay 60 MB. So, i-close nyo lang po yan. Yan, eto na siya. Nagda-download. Makikita nyo sa inyong screen. Pag natapos siya, yes, in case na natapos, bubuksan natin siya. So, in case na natapos na for this demonstration, tapos na po siya, nagawa ko na. So, hindi ko na ipapakita. Close na natin. Sit. Buksan natin yung na-download natin na file. So, eto siya. And then, ang gagawin natin ay i-extract natin. Compress po siya. So, ang gagawin nyo, extract nyo. So, kailangan may WinRAR or meron po kayong WinZip. Extract here. And then, yes to all. So, na-replace ko lang po kasi na-extract ko na kanina. So, eto na siya. Now, pag na-extract na natin, ang gagawin natin, i-install naman natin yung drivers. So, double-click nyo po yung ADB drivers at saka yung Huawei drivers. So, double-click. Tapos, lalabas po ito. Yes. Tapos, lalabas po ito. ADB drivers. And then, pag natapos, install nyo rin yung isa, Huawei drivers. Double-click nyo lang din. Or para sure kayo, i-run nyo as administrator po pwede rin. So, kapag na-install na natin yung driver na yan,
Ibig sabihin, ipa-plug na natin yung ating cable. So, ang gagawin natin ngayon ay ipa-plug natin tong cable, yung cable natin na para sa likod nito. Tanggalin natin. Lalagyan na natin siya, isasalpak natin siya sa pinakalikod. Ayan. Ayan, sa pinakalikod. Ayan, sasalpak natin. Salpak natin. Ayan, tapos pag nasalpak na natin yung cable, ito naman ay ilalagay natin sa ating computer. Salpak natin yung ating USB. Ayan. So, dapat madidetect siya dito sa port. Lalabas yung ganito. Hanapin yung device manager. Device manager. So, baba tayo. Device manager. Tapos, ito yung magiging indicator na may install yung ating driver or port. So, abangan natin. Yan. So, dapat madidetect siya dito sa ports. Ports, hanapin natin. Yan. Yun. So, connected. Now, pag nagawa na natin to, balikan natin yung kanina. So, eto na. Bubuksan natin yung ating drivers. So, eto siya. Pag nagawa na natin yun, nadidetect na yung port, ay pipindutin na natin to. Irarun na natin siya. I-firmware update na natin siya. Yes. So, magtatanong siya ng password. Ang password ay nandito sa password text. Ayan. Credit po sa kanya na gumawa nito. At ipe-paste lang natin. Okay. Tapos, magrarun na siya. So, hintayin lang natin. Yan. So, nakita nyo na, device connected, start pass boot. Scanning device, success, device connected. Start USB loader. So, antayin lang po natin. Success. So, ano po ito? Depende sa PC nyo kung gaano katagal. Pero, more or less, makikita natin kung gaano katagal yung aabutin niya. So, antayin lang po natin. So, mag-detect. Ayan, nakikita niya mawawala. Magkakaroon yung port. Babalik po yan. Nakita nyo dito. Ayan, nag-start na siya ng flashing. Ayan, so ayan po. Nag-write na siya sa boot sector.
Okay, pag lumabas na po yung reboot modem, install finish, press any key to exit. Enter nyo lang po. Tapos na po siya. So, proceed po tayo sa susunod. Pag natapos na, hukutin na natin. Galin natin. Then, hukutin natin yung power. Babalik na natin siya ngayon. Ang gagawin po natin ngayon, i-open natin yung ating telnet. Pinutin po natin yung ating Windows logo. Punta po kayo ng control panel. And pindutin nyo po yung uninstall programs. Tapos click nyo po yung turn on Windows feature. Make sure na naka-on po yung telnet natin. Telnet. Hanapin nyo lang po. Telnet yan. Kung hindi naka-check yan, i-check nyo po yan. Tapos i-okay nyo po. Pag na-okay nyo na yon, close po natin. So after nating ma-on yung telnet, ang gagawin natin ngayon ay yung NVRAM writer, right click nyo lang, run as administrator. Yes. Tapos tatanong yung password. Buksan nyo yung notepad password, copy, paste nyo lang, then okay, lalabas to. Hintayin lang natin. Yan, i-input natin ngayon yung ating sinave na info. So ito yung mga in-info o information na sinave ko. Right click, copy, tapos right click nyo, then press enter. Serial number, ilalagay din natin yung serial number. Copy. Right click nyo. Right click po and then enter. MAC address, LAN MAC address. Copy. Right click, enter. Yung Wi-Fi SSID, pwede nating palitan. Pwede nyo itong palitan or i-custom. So, ang gagawin kong default, yun na lang din nasa modem. Copy. Enter. Tingnan natin yung password, right click. Copy. Right click. Enter. Press any key to exit. Exit natin. Now, para ma-access natin yung ating LAN, buksan natin. So, para ma-access natin yung ating LAN, buksan natin yung ating router. I-type natin under sa ating browser, i-type natin yung 192.168.8.1. Press nyo yung enter. So, ang IP niya ay 192.168.8.1. Tapos, type nyo lang admin. So, yung language niya, palitan natin. Yan. English. Ngayon, open line na yung ating B315S-936 na Huawei modem. Ang gagawin natin ngayon, magla-login tayo. Admin. Ulitin ko po, pwede nyo hindi palitan yung password. Ayan, pwede. So, later, kung ayaw nyo, or change now. So, open line na po yung ating Huawei na modem from Globe. And then, ang gagawin po natin ngayon, tignan natin yung mga feature na meron sa kanya, sa settings. Ayan. Pwede na tayong mag-custom ng network settings. Pwede na kayong mamili ng band. And then, internet, MAC loan. So, lahat po nung admin properties nasa kanya na, at the same time, open line na po siya.